Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ambag ng Philippine Airlines sa pag-uugnay ng Pilipinas sa buong mundo. Kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang paglulunsad ng pinakabago at modernong eroplano ng PAL. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Sa kanyang pangunguna sa ika-85 anibersaryo ng Philippine Airlines, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papel nito bilang bahagi ng patuloy nitong ambag sa pag-uugnay ng Pilipinas sa buong mundo. Kasabay niyan, pinangunahan niya ang paglulunsad ng bagong Airbus A350-1000, isang makabagong wide-body aircraft na bahagi ng fleet modernization at expansion ng PAL. Giit ng Presidente, mahalagang makasabay ang bansa sa mabilis na pagbabago ng aviation industry upang mapalakas ang connectivity, kalakalan, turismo at mapalakas ang ekonomiya. Taken together, these milestones point us firmly towards the future. They strengthen our aviation sector, expand connectivity, and open doors to trade, tourism, and investment. In doing so, we reaffirm aviation's role as a powerful engine of economic growth and of national development. Ang bagong A350-1000 ang kauna-unahan sa Southeast Asia at ika-10 sa buong mundo. Mas episyente ito sa konsumo ng fuel at mas makakalikasan na makatutulong sa long-haul routes kabilang ang North America. Kasabay ng modernisasyon ng mga airline, iginiit ng Pangulo na tungkulin naman ang pamahalaan na tiyaking handa at maayos sa mga infrastruktura sa himpapawid ng bansa. Ibinahagi niya ang proyektong isinasagawa ng administrasyon kabilang ang bagong passenger terminal sa Siargao at Davao, pati na ang pag-upgrade ng mga paliparan sa Lagindingan, Bohol, Panglao at Katiklan sa tulong ng public-private partnership. Kasama rin dito ang patuloy na modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport kung saan inilunsad na ang mga bagong pasilidad at immigration e-gates upang mas mapabilis at mapagaan ang biyahe ng mga pasahero. While airlines move people, government ensures that those pathways remain strong and clear. These are our investments in mobility, in opportunity, and in national progress. Hinikayat din ng punong ehekutibo ang pribadong sektor na patuloy na makipagtulungan sa pamahalaan upang higit pang mapaigting ang competitiveness ng Pilipinas. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.